Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingislang pamilya dito sa Rion 12. Nandito po tayo ngayon sa Tupi Seed Farm sa Bolol, Tupi, South Cotabato, kung saan ginaganap ang pamamahagi ng mahigit sa 200 milyong pisong halaga ng mga proyekto para sa ating mga farmer groups at local government units. At syempre pinangungunahan ni Secretary Proceso J. Alcala ang aktibidad na siya nating itatampok sa ating special episode na programa na hatid sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya simulan na natin ang pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Na kaalaman upang ang sakaha at palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Dahil special episode ang ating programa ngayong araw, makakasama po natin ang buong puwersa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Division upang maghatid sa inyo ng mga iba't ibang kaganapan sa buong rehiyon. Bago tumungo sa Secretary Alcala, ay pinangunahan niya muna ang ground blessing sa nagpapatuloy na konstruksyon ng 75 million pesos na halaga ng DARFO 12 building sa Carpenter Hill sa Coronadal City. Tunghayan natin ang mga nangyari roon sa Agribalita ni Miss Nelly Ilanan. Yes mga kaibigan, andito po kami ngayon sa Carpenter area kung saan ginagawa ho ang ground blessing ng bagong tanggapan ng Department of Agriculture. Ang sinimulan ho ito ng isang misa sa pangunguna po ni Father Edwin De Gracia, DCC. Call to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Lord, all my requests, all of my faith, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my Samantala mga kaibigan, panauhing pandangal po sa ground blessing na ito si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Nagsimula ang konstruksyon ng bagong gusali ng DA sa Carpenter Hill, Coronadal City matapos ang higit sa 10 taon nang ilipat ang buong opisina sa lungsod mula sa Cotabato City. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Executive Order No. 36 na inalabas ng dating Pangulo na nagtatalaga sa Coronadal City bilang Regional Center ng Soc Sergeant Region. Ayon kay DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, abot sa 75 milyong piso ang inilaang pondo
pondo ng tanggapan sa pagpapatayo ng bagong DA building. Nagumpisa ang konstruksyon ng nasabing gusali noong August 11 na inaasahang matatapos sa loob ng 240 na araw sa Abril o Mayo ng susunod na taon. Pinangunahan ni Secretary Proceso Alcala kasama sina Father Edwin De Gracia, Director Amalia Hayag Datukan, Coronadal City Vice Mayor Eliordo Ojena at mga heads ng ATATS at line agencies ng DA at mga local chief executives ang isinagawang ground blessing noong Miyerkules na dinaluhan ng mga empleyado ng DA12 at ilang mga bisita. So yun po mga kaibigan ang kaganapan dito po sa Carpenter area, Coronadal City. Kaugnay nga po sa ground blessing na ginanap, kaugnay nga po sa pagpapatayo ng bagong building ng Department of Agriculture 12. So mula dito, ito pong yung lingkod si Neil Escotilan para po sa Agri Tayo, Soc Sargen. Nakikita po natin ngayon dito sa ating likuran ang 10 units ng farm tractors na ilan lamang sa mga makinaryang pansakahan na tatanggapin ng mga recipients mula sa DA12. Maliban sa mga tractors, ano-ano pang mga makinaryang pansakahan at post-harvest facilities ang iuuwi ng ating mga magsasaka. Alamin sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Higit sa 60 milyong pisong halaga ng makinaryang pansakahan at post-harvest facilities ang nakatakdang ipamahagi ng Department of Agriculture sa mga grupo ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon at mga lokal na pamahalaan, kabilang na ang 3 milyong pisong halaga ng Farm to Market Road sa Suralas, South Cotabato. Tumanggap ang iba't ibang grupo ng mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12 na mga makinaryang pambukid handog sa kanila ng Department of Agriculture 12. Pinangasiwaan ni na Agriculture Secretary Proceso Alcala, Undersecretary Attorney Emerson Palad, DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, kasama ang mga congressional representatives ng rehiyon ang distribusyon ng mga nabanggit na mga kagamitang pansakahan na malaki ang maitutulong sa pagpapabilis ng mga operasyong pambukid ng mga magsasaka. Kabilang sa mga inihandog na mga makinaryang pansakahan ang mga sumusunod: 43 unit ng hand tractor na nagkakahalaga ng 4.5 million, 48 na unit ng rice thresher na nagkakahalaga ng 5.9 million, 10 unit ng farm tractors na may 85 to 95 horsepower na kung saan nagkakahalaga ito ng 20.9 million, 5 unit ng farm tractor, 10.8 million, 12 unit ng cassava grater, 1.6 million, isang 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 637,500 pesos, isang unit ng tube well, 85,000, 6 na unit ng multi-cultivar na may kasama ng accessories na nagkakahalaga ng 1.6 million, at 700 metrong farm to market road na proyekto sa Suralas, South Cotabato na nagkakahalaga ng 2.9 million. Ang pamamahagi ng mga makinaryang ito ay bahagi ng kampanya ng DA na maisulong ang programang farm mechanization sa Pilipinas upang tuloy-tuloy na mas maiangat ang antas ng produksyon at upang masigurong namimintina ang mataas na kalidad ng naaaning palay ng mga magsasakang Pilipino. Bukod sa mga grupo ng mga magsasaka, naging benepisyaryo rin ng mga nabanggit na makinarya ang ilang mga lokal na pamahalaan na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa kanilang nasasakupan. Para sa Agri Tayo, Soc Sargen, ako si Carl Ulysses Aguilion. Maliban sa mga makinaryang pansakahan at post-harvest facilities, formal na ring ipinagkaloob ng Department of Agriculture 12 ang tseke sa mga lokal na pamahalaan ng benepisyaryo ng GPB at Pamana. Mahigit sa 68 milyong pisong halaga ng proyekto sa ilalim ng Grassroots Participatory Budgeting o GPB at Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana ang ipinagkaloob sa ilang lokal na pamahalaan ng Rehiyon 12. Para sa GPB, 5 local government units ang nakakuha ng pondo, kabilang ang bayan ng Pigkawayan na merong 1.7 milyong piso, Alabel na merong 2 milyong piso, Pulumulok na merong 3 milyong piso, Libak na merong 2.7 milyong piso at Lambayong na merong 7.3 milyong piso. Samantala, napasakamay na rin ng 3 LGU ang kanilang mga tseke para sa proyekto sa ilalim ng Pamana, kabilang ang bayan ng Pikit na merong 2.9 milyong piso, Carmen na merong 2.9 milyong piso at Tiboli sa South Cotabato na merong 45 milyong piso. Sa kabuuan,
16.8 milyong piso ang nagmula sa GPB at galing naman sa pamana ang 51.6 milyong piso. Bilang kinatawan ng mga benepisyaryo ng mga nabanggit na proyekto, ipinaabot ni Tiboli Vice Mayor Grace Silva ang kanilang pasasalamat sa mga namumuno sa pamahalaan dahil hindi nakakalimutan ang mga bayang nagtala ng may pinakamataas na insidente ng kahirapan at nahaharap sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Mula po sa bayan ng Teboli, bago-bago lang nakamit namin yung 45 million pesos. Rest be assured na unang makakatanggap ng benepisyo yung mamamayan ng Teboli. Mula po sa pamumuno ng aming pinakamamahal na mayor, Mayor Dibuestuan, 10 ng aking kasamahan, mga konsyales, nandito lahat, mga head of offices, yung aming administrator, kami po sa bayan ng Teboli, maghihintay pa rin ng additional na tulong. Yun ang bilhin nila. Vice, pwede pa dagdagan. Siguro naman hindi madamot si Secretary. Pero Secretary, yung nakamit namin na cheque kanina, initial pa lang yun. Yung mamamayan ng bayan ng Teboli, taos-pusong nagpapasalamat na nararamdaman namin yung tulong mula sa ating national government. Para sa Agri-Tayo Soc Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaon. Mga kaagri, abot sa 1,000 magsasaka at mangingisda ang naririto ngayon sa Tupi Seed Farm upang saksihan ang turnover ng abot sa 204 million pesos na halaga ng proyekto para sa mga farmer groups at LGUs. Para sa dagdag na detalye, narito si kasamang Lito Mariano Salvo. Higit sa 1,000 magsasaka, mangingisda at agriculture industry stakeholders ang nakiisa sa isinagawang distribusyon ng abot sa 200 milyong pisong halaga ng iba't ibang proyektong agrikultura sa mga grupo ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan sa Soc Sargen Region. Ang mga nasabing partisipante, mga recipients ng iba't ibang proyektong agrikultura ng DA mula sa Agri-Pinoy Banner Programs, Special Projects, Farm to Market Road Development Program, Philippine Rural Development Project at marami pang ibang proyektong handog ni Pangulong Noynoy Aquino. Dumating din si South Cotabato 2nd District Congressman Ferdinand Hernandez, North Cotabato 1st District Congressman Jesus Sacdalan, habang ang ibang congressmen ay nagpadala ng kani-kanilang mga kinatawan. Maliban sa kanila, ilang local chief executives din ang nakiisa sa aktibidad, gaya nina Sarangani Governor Steve Chongbian Solon, Isulan Mayor Diosdado Palyasige, Esperanza Mayor Helen Latog, Lebac Mayor Dionisio Besana, Tupi Mayor Reynaldo Tamayo Jr., Pulumulok Mayor Hani Lumayag Mati, Maitom Mayor Pepito Katimbang, Malapatan Mayor Alfonso Singcoy, Alabel Mayor Corazon Grafilo, Teboli Vice Mayor Grace Silva at iba pang mga lokal na opisyal. Kasalukuyan pong nagbibigay ng mensahe ngayon si Secretary Proceso Alcala kung saan pinasasalamatan nito ang mga magsasaka at mangingisda na talaga namang hindi napapagod na tulungan ang DA sa pagkamit ng mitihiin nitong pambansang kasapatan sa lahat ng uri ng pagkain, lalo na ang bigas. Pinaalalahanan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang mga magsasaka ng Rion 12 na mahalaga ang kanilang ginagampanang papel sa patuloy na pag-asenso ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ang naging pangkahalatang tema ng kanyang pananalita sa mass distribution ng mga farm machinery at post-harvest facility sa Tupi, South Cotabato nitong Miyerkules. Ayon sa kalihim, napaka-importante rin ang lumalaking produksyon ng iba't ibang produktong agrikultura na naitatala ng mga magsasaka sa rehiyon dahil malaki ang kontribusyon ng Mindanao sa pangkahalatang kalagayan ng agrikultura sa Pilipinas. Binigyang diin din ng kalihim na ang mga ipinamahaging makinaryang pansakahan ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na paigtingin pa ang paggamit ng mga ito upang tuloy-tuloy ang papataas na produksyon sa bansa.
Ibinahagi rin niya na nasa 57 taong gulang ang average na edad ng mga magsasakang Pilipino noong mga nakaraang taon. Pero ngayon, bumaba na ito mula 47 taong gulang hanggang 43 taong gulang. Paliwanag ng kalihim na isa itong indikasyon na mas bumabata na ang mga Pilipinong nagkaka-interes sa agrikultura at isa rin itong implikasyon na nanunumbalik na ang tiwala ng mga magsasaka sa Department of Agriculture. Samantala, iniulat din ni Secretary Alcala na maganda ang naging feedback ng World Bank sa Philippine Rural Development Project o PRDP, ang mas pinalawak na bersyon ng MRDP. Sinabi rin niya na dahil sa mga lokal na pamahalaan dito sa Mindanao ay nagkaroon ng proyekto gaya ng PRDP kung saan galing sa Region 12 ang pinakaunang recipient ng nasabing pinakamalaking foreign assisted project sa Pilipinas, ang bayan ng Isulan na tumanggap ng 33 milyong pisong halaga para sa konstruksyon ng 3 farm-to-market road projects. Hinikayat din ng kalihim ang mga magsasaka na huwag mahiya at huwag mag-atubiling dumulog sa mga tanggapan ng DA upang kanilang maiparating sa kinauukulan ang mga proyektong kinakailangan sa kanilang lugar. Narito ang kabuuang mensahe ni Secretary Proceso Alcala. Maayong aga sa inyo tanan! Natututo na ako. Tinuturuan po ko ni Director Bing. At ako po siguro ay sobrang taba ng puso ko sa pagkakataon ito dahil kitang-kita po natin ng intervention. Hindi po basta-basta ito intervention. Hindi rin po ito basta-basta ipinamimigay sa inyo for the sake na makapamigay lang. Kundi, kaya po ibinibigay sa inyo ng kagawaran sapagkat meron din po kaming gustong singilin sa inyo. Ang sisingilin lang po namin sa inyo ay yung pong pagbabalik natin ng produksyon para itaas ang antas ng buhay ng ating mga magsasaka. Pwede po kaya? Pwede po kaya? Pag tinulungan nyo ang sarili ninyo, para nyo na rin pong tinulungan si Secretary Proceso Alcala. Ano po? At lalo't higit po sa lahat, ang lubha pong matutuwa ay ang ating pong mahal na Pangulong Noynoy Aquino sapagkat from time to time, lagi po nga idinidiskurso ng ating mahal na Pangulo, dinig po ng mga mayores natin ito, yung inclusive growth. Dapat daw po, kung ang ating pamayanan, kung ating ekonomiya ay gumaganda, wala dapat maiiwanan. Tama po ba? Tama nga. Tama po ba? Walang iwanan? Wala! At para po tayo walang maiwanan, nandyan yung mga teachers, meron tayong bantay. Ano po? So, makikita po natin yung saling lahi ay atin pong maipadadama sa kanila ang pangangailangan sa agrikultura. Minsan pa po, I think this will be the first time na ibabalita ko po sa buong Mindanao. Sa atin pong mga pamahalagiang pag-uusap ay ang sinasabi natin, sa Pilipinas po, ang mga magsasaka, patanda na ng patanda. Ang average age na magsasaka sa Pilipinas, 57 years old. Dahil hindi po nakakaramdam ng magandang programa. Pero recently, doon po sa pagkuha po ng data ng Philippine Rural Development Program, we found out na ang average Filipino farmer po ngayon sa kasalukuyan, hindi na po 57, 47 years old na lang po. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Meron pong nakikitang kinabukasan ang mas nakababatang level ng edad sa ating pamayanan. Ibig sabihin, may mas marami na po tayong mga mas bata ngayon na nagkakaroon ng special na interest sa agrikultura. But you will be surprised. Ako po ay nasurpresa din. Noong pong National Statistic Office ang kumuha ng datos, ang kanila pong nakuhang average age ng Filipino farmers right now, 43 years old na lang. Ibig sabihin, patuloy ang pagbabaan na nakaka-interes sa atin pong pamayanan, sa atin pong agrikultura. Ibig sabihin isa, ang agrikultura sa Pilipinas, sexy na. Tama po ba? Dahil may kinikita po, mas marami na ngayong mga magsasaka ang natutuwa dahil may kinikita. Lalo na po ngayon, lalo na sa Region 12, ramdam na ramdam dahil andito po ang mga makina na makakapagpagaan sa ating gawain sa bukid. Hindi po namin dinidisplace ang mga magsasaka sa ating mga kabukiran.
kundi pinagagaan lang po natin ang kanilang trabaho. Sana po makatulong namin kayo sa pagpapaliwanag. Especially doon po sa Central Luzon, there is a problem in the first time na kami po ay nag-introduce ng combine harvester. Sabi po ng mga magsasaka, paano kami? Inalisan nyo kami ng hanap buhay. Hindi po. Pinagaan po natin ang hanap buhay sa pag-harvest. Pinagagaan po natin ang paghahanap buhay kapag nagbibigay ng seed yung transplanter po natin. Pinagagaan po natin ang buhay ng ating magsasaka. Lugar na tayo nagbubukas ng bagong taniman, minamano-mano, nandito po ang malalaki at pagkagagandang mga traktora. Tama po ba? Tama! So ito po yung purpose. Sana po maramdaman ninyo ang gustong iparamdam ng ating pamahalaan. Sana po ay patuloy tayong komunikasyon sa ating pong kagawaran. At dahil hindi po tayo natatapos sa pagbibigay ng ating pong mga intervention lang. Ito po ay part lang ng ating programa, ngunit sana po patuloy tayo nagkakaroon ng pagpapalitan ng kuro-kuro para po sa ganon. Hindi rin po tayo nagkakaroon ng pagkakasabay-sabay ng isang produktong itinatanim. Minsan po kasi pagka po lahat ay sabay-sabay nating itinanim ay panay pong mais. Mabuti po kung pampits at kaya-kaya nating ipabili. Pero kung yung pong mais na pangkain ay minsan po sabay-sabay, di natitigil po yung ating mga cornmeal. Yung pong lalo-lalo na po sa gulay. Sino pong mga nagugulay sa atin? Taas sa kamay? Ayun, mga teacher na nagugulay. Sabi ng mga teacher, oh my gulay. Salamat po sa inyo sa pagmamulat. Alam niyo po, kaya po ang Pilipinas ay isa siya sa pinakamalakas magkonsumo ng bigas sa buong rehiyon po sa Asia, sapagkat ang ating pong mga kababayan ay hindi po kumukonsumo ng maraming gulay. Among the Asians po, tayo ang pinakanatiling malakas kumonsumo ng bigas. Dahil kanin po kinakain sa agahan, kain po kinakain sa tanghalian, pagdating po ng hapunan, kanin din po. Ngunit pag minsan sa merienda, namamahaw. Tama po ba? So, ito po yung makita po natin sa Japan, makita po natin sa Singapore. Sila po every time na kumakain, lagi pong may kasamang gulay po doon sa ating pong mga pagkainan. So sana po ay ipagpatuloy ng mga teachers ang ating pong sa ating pong paglaban at pagbabagay ng pagpapakilala ng paggamit ng gulay sa pagbibigay po ng magandang resulta ng kalusugan sa ating mga kabataan at sa pagbabawas po ng ating pong pagkonsumo ng bigas. Sabi po sa akin ng Minister of Agriculture ng Japan, when they started, 126 kilogram per year ang 126 kilogram per year ang kanilang per capita consumption ng palay. Pero ngayon po, I think their annual consumption is only 56 kilogram per annum. So ang laki po ng ibinaba dahilan sa pagkonsumo po nila ng kanilang pong palay, na kanilang pong gulay. So sana po, at when we started, nag-119 po in 2010 ang ating po consumption. But nung abutin po namin ito, 120 pa nga po eh. Naging 119, ngayon po 114 na lang po, 114 kilograms per man, per Filipino per year ang consumption. And we will have another round of survey para po ma-check natin kasi nakikita po namin na marami na pong Pilipino ngayon ay nagbabawas na rin ng bigas. Gusto po ay sumeksi ng gusto. At saka po, sa katunayan po, sa programa po, kasama po ang Mindanao dito sa pagsusulong po ng mas maraming nagtatanim ng white corn. Gusto ko pong pasalamatin ang mga mayors, ang governor po natin na nandito, na patuloy na magpa-participate, lalong-lalo na po sa Philippine Rural Development Program. Utang na loob po ng buong Pilipinas sa Department of Agriculture ito sa Mindanao Rural Development Program. Kayo po ay part po nito. Palakpakan niyo po ang inyong sarili dito. Sapagkat ang Mindanao Rural Development Program po ang naging huwaran na ang proyekto ng World Bank kung saan sila po ay nag-encourage sa inyong abang lingkod na mag-propose ako ng mas malaking area. That's the reason why we end up
para po ang buong bansa ay i-cover po ng Philippine Rural Development Program, kung saan lahat po ng mga programa na makakatulong sa pagbabago ng buhay ng magsasaka at mangingisda na hindi nasasama doon sa aming mga regular programs, as long as it will cater yung advancement po ng mga champion crops na pinipili ng mga lokalidad, ng mga mayors, ng gobernador, ay ito po ay susuportahan ng Department of Agriculture. At part po nito, ang kauna-unahan pong cheque ng Philippine Rural Development Program will be distributed today. Ang check number 0001 ay ibibigay po natin mamaya kay Mayor Palasige, ang nanggaling po sa ating pong rehiyon. Palakpakan po natin. Kakunti lang po, worth 33 million. So, yun po ang napakaganda pong balita. So, again, maraming salamat po sa atin pong mga kababayan sa Mindanao. Sa inyo pong pagpa-participate ng maganda doon sa Mindanao Rural Development Program, ay pinasulong po ng World Bank para sa buong bansa po natin. At for the first time, sabi po sa akin ng taga-World Bank, sabi po ng taga-World Bank, first time in the history niya sa World Bank, na nakakita siya ng isang proposal with that magnitude na sa $500 million po. Not even one question ay itinanong. Sabi po sa akin nung taga World Bank, Mr. Secretary, I'm thinking twice. Sabi niya, maybe you really prepared your project proposal quite well, or maybe they just really don't think there will be any problem with the Philippine Rural Development Program. So, ganyan po kagaling yung pagkaka-prepare. Sabi ko po, yes sir, but I think it's both. Kaya sabi ko, wala po. Kaya utang na loob ko po ito sa inyo. Hindi ko po pinanghinayangan yung ilang ang buwan na kasama po yung buong staff. Ilang buwan na kasama po yung pati po yung mga nandito sa Mindanao. Sa pag-aaral po at pagbibigay ng pakikipag-depensa sa buong NEDA board and even in front of the President, ay paglaban po natin na isang programang napakaganda. Lalong-lalo na po yung paggamit ng geotagging na nagamit po natin to capacitate the local government units na hindi po tayo nawawalan ng proyekto. Very transparent po ang ating pong pagsasagawa ng Philippine Rural Development Program na natutunan po namin sa Mindanao Rural Development Program. So again, let me thank the people of Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. But gusto ko rin pong ipagmalaki sa inyo, only in the term of President Noynoy Aquino, buhat po nung umupo si President Noynoy Aquino lang, na ang inyong abang lingkod po ay kanyang pagtiwalaang gawing Secretary ng Department of Agriculture. 2011, 12, 13, and ngayon pong 14, for the first time po. Every year, roughly po, malapit po sa 30% of the total budget ng Department of Agriculture is allocated para sa lugar dito po sa buong Kamindanaoan. Kung sabi po nung iba ay napabayaan ng Mindanao sa Department of Agriculture, kayo po ang hindi pwedeng pabayaan. Ano po? Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
special po ang ating episode ngayong araw. Special din po na panauhin ang ating makakapanayam sa ating Agri-talakayan. It is a very rare opportunity po mga ka-agri at tayo po ay nagpapasalamat at tayo ay pinaunlakan by no less than Agriculture Secretary Proceso J. Alcala. Magandang umaga, sir. Maaari po nating batiin ang ating mga tagapanood, ang ating pong mga televiewers ng Agri-tayo, Soxergen. Okay, magandang umaga po sa ating pong mga kasamahan sa Mag-Agri-tayo sa Soxergen. At tulad po ng sinabi ni Weng, special po ang araw na ito. Kaya po, meron po tayong itlog. Special po. At ito na, tanggapin mo. Okay po, Secretary. Batiin po ng lahat na nasa 96% na po ang ating rice self-sufficiency status sa kasalukuyan. Gaano po ba ka-aggressive ang Department of Agriculture, sir, sa adhikain po nating maabot ang 100% rice self-sufficient? Alam niyo po kasi, marami nga ang nagsitaasan ng kilay noong 2010. Sabihin po natin, after 2013, we will be 100%. Pero hindi naman po tayo magkakaroon sana ng ganyan kataas na porsyento ng accomplishment if we aim for a lower accomplishment. But at the end of the day, nakita po namin na talagang kakayanin sana. Ngunit sinagupit tayo ng mga malalakas na bagyo, so naging 96% lang po tayo. But the aggressiveness is there, the program is there, and I think with all the ingredients na kailangan natin talaga para maging isang matagumpay, ang pagkakaroon ng kasapatan sa buong bansa natin, halos abot kamay na po natin. I'm sorry po sa atin pong mga kasama sa Soxergen na hindi ko po na i-lead ang Department of Agriculture at mga magsasaka sa paghagip ng 100%. But siguro naman po yung 96% kahit naman po sa eskwelahan. Pag 96 po, exempted na sa finals. Kani-kanina lang po ay you led the turnover of at least 204 million pesos worth of projects and more than 60 million ay in the forms of farm machines and post-harvest facilities. Kamusta na po ang pagsusulong natin ng ating farm mechanization program? Alam niyo po, sa buong bansa ay atin pong pinagaganda ang pagsusulong ng farm mechanization. Kasi at the end of the day, nakita po natin sa ating mga pag-aral, kung without farm mechanization, without post-harvest facilities, we can never really be competitive sa atin pong mga katabing bansa sa ASEAN. So, by the end of next year, andito na po, dadagundong na yung ating mga kalapit. So, dapat po palaga na atin pong pagpunyagian na habang may kakayanan ng pamahalaan, habang na-justify natin ito sa ating pong Pangulo, ay pilitin po natin na makahingi pa po ng dagdag na budget para yung farm mechanization ay makuha natin. Without the farm mechanization po, we can never lower the labor cost in the farmlands. Okay, Secretary, bilang kasalukuyang Secretary of Department of Agriculture, ano po kaya ang masasabi niyong legacies na masasabi ng taong bayan na tatak Alcala yan? Alam niyo po, hindi po ito tatak Alcala. Ito po tatak ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino kasama po ang buong kagawaran. Ang pinakamalaki pong nakikita kong pagbabago na nakakamit natin sa kasalukuyan, yung pong pagpunta ng buong kagawaran sa ating mga pamayanan. Ang mga magsasaka po ay tayo ang lumalapit, ang mga mangingisda po, tayo ang nakikisama. At gusto kong ibalita sa atin, for the first time in the history of the Philippine agriculture, yung mga mangingisda po natin, rehistrado na. As of now po, I think ang latest count is 1,370,000 na po yung mga magsasaka, mangingisda na nakarehistro sa buong bansa. And we are anticipating na up to the end of the year, we might reach mga 1.6 million na mga mangingisda sa ating buong narehistrado. Ang maganda po nito, ang gusto lang po naming legasya na iwanan siguro ni Pangulong Noynoy is maramdaman po talaga ng mga magsasaka at mangingisda yung pong pagmamahal ng pamahalaan at maramdaman po nilang ito po hindi programa ng national government. This is a program ng mga diretsong magsasaka at mangingisda sa ating pamayanan. At bilang panghuli nating katanungan, Secretary, sa nalalabing 2 taon po ninyong termino bilang DA Secretary, ano-ano pa po ang mga gusto niyong mangyari sa agriculture sector in general? In general, I think we have prepared the farmers, we have prepared the fisher folks sa production side. So, kailangan po matulungan natin sila maitawid yung kanilang produkto doon sa merkado. So, we are now focusing more
on the value chain ng ating pong mga produkto. By doing that, 100% po na wala pong maiwanan sa ating pong industriya ng sakahan at saka pangisdaan. Buhat po doon sa production area hanggang sa pamilihan, talaga pong tututok ang pamahalaan through the Department of Agriculture para mabago po ang buhay nila. Maliban doon sa ating new borough, magkarabo din tayo ng iba. Nyo sa ating pong mga tagapanood, sa ating pong televiewers ng AgriTayo Sock Sergeant. Yung pong ating mga manonood sa AgriTayo Sock Sergeant, baka po naman kayo nakakalimot. Dapat na po kayo mag-invest sa agrikultura. Gusto kong ipaalam sa inyo, ang agrikultura po sa Pilipinas, sexy na. And yes, mga ka-agri, katatapos lang po ng aking programa dito sa Tupi Seed Farm and kaalis lang po ni Secretary Proceso J. Alcala. Siya po ay tutungo sa Dato Saudi Ampatuan at daang-daang magsasaka rin po ang naghihintay sa kanya roon para sa isang kahalintulad na programa. At maya-maya ay tatanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating mga kasamahan na nakaantabi roon sa pagdating ni Secretary Alcala. In the meantime, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtutok sa full coverage ng AgriTayo Sock Sergeant sa ikapat na pagbisita ni Secretary Alcala dito sa Region 12. Magbabalik po tayo. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber, nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Kasalukuyan pa rin po kayo nakatutok sa AgriTayo Sock Sergeant. At this moment ay tatanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating kasamahan na si Ibs Baundi na naroroon ngayon sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Yes mga kaibigan, kasalukuyan narito po tayo ngayon sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan kung saan nakatakdang i-turn over ni Secretary Proceso Alcala with Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga assistance sa pamagitan po ng ating kagawaran ng pagsasaka para po doon po sa mga beneficiary. Kaya po ako'y nandito sa inyong harapan para ako po ang makinig. Marami pong pagkakataon na mga kagaya po namin ay maaari ninyong makakaharap. Ngunit magsasalita lang po na magsasalita dito pagkatapos aalis na finish or not finish, pass your paper. Tama po ba? Ngunit ngayon po, babaguhin po natin ang sistema. Gusto ko po kayo ang magsalita. Gusto ko po marinig ang problema ninyo. Kung meron pong kayang gawin ng pamahalaan, gagawin po natin sa lalong madaling panahon. At kung meron naman pong kahilingan na talagang hindi kaya, sasabihin ko rin po sa inyong ipagpamanhin po, atin pong pag-aaralan, atin pong isasama sa susunod na pagkakataon. Ito pong pagkakataong ito, puso sa puso po tayong mag-uusap. Sasamantalahin ko po na ipakita ang ating kakayanan ng pamahalaan. Sasamantalahin ko po na nagbubukas ng kanyang pintuan ang ating mga kapatid dito po sa Mindanao. Alam niyo po, punong-puno po ang puso ng iyong abang lingkod ng pag-asa, ng katahimikan po kung maibibigay natin sa Kamindanawan, mas maganda pong buhay ang ating hinaharap. Mas maalwan pong kabuhayan ang ating maibibigay. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na katutubo na nandito. Umasa po kayo na simula sa araw na ito na tayo nagkaharap-harap ay patuloy po nating padadaluyin ang programa
ng agrikultura para hindi po magkaroon ng mga taga Mindanao na magugutom. Mula dito sa bayan ng Datong Saudi Ampatuan, ito po si Ames Baundi nag-uulat para sa Agri Tayo Soft Circle. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Niño ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Niño. Para malaman ang lahat ng to, sumanggunin sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Niño, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa.
maraming salamat sa Department of Agriculture sa lahat na programa gaya ng post-harvest facilities, dryer, palay seed, bodega, rice mill, and then dito naman tayo sa farm machineries gaya ng kuliglig, tracer, bao-bao, hand tractor, at sa seeds naman gaya ng ating mga certified seeds at mga registered seeds. Maraming salamat, at hindi lang yan, yung mga trapal o laminated sack na pinamimigay ng Department of Agriculture sa lahat ng mga magsasaka ay nagpapasalamat kami dahil sa ngayon ay napakinabangan namin ang lahat na programa ng Department of Agriculture. Ito ang aming papasalamatan sa ating mahal na sekretary sa lahat, at hindi namin na tanggap ng mga nakaraang mga administrasyon, pero dito sa administrasyon ngayon ng ating Pangulong Noynoy Aquino at sa ating mahal na sekretary ay lahat na gusto ng ating mga magsasaka ay aming natanggap. Maraming salamat. Ang farm machinery po namin nakuha sa DA is combine harvester, kuliglig, trailer, then weighing scale, DA seed bank, at saka ano pa yun? Blower, palay blower. Paano po kayo nakakatulong sa inyo bilang farmers yung mga machinery? Ang mga machineries, dako gid nga bulig sa amon nga farmer. Labi na gid sa amon nga combine harvester, kay sa karon ang harvest kay peak harvest, so makatabang gid sa mga farmer sa pag-harvest sa ila palay kung teg-ulan nga mas madali compare sa dati. May nakuha rin po ba kayo mga MPDPs, mga welfare? Mayroon po sir, DE Seed Bank. Gano'n po kalaking tulong yung seed bank? Yung DE Seed Bank, malaki po ang nakatulong kasi yung mga palay ng mga farmer, doon po namin, at saka yung mga seeds nila, doon po nila nilagay sa Bodega Seed Bank. May sa mga project po na natanggap ninyo, uminawa po yung buhay ng mga farmers, hindi po ba? So, ano po yung masasabi ninyo sa Department of Agriculture? So, sa tulong po ng DA, malaki po ang nakatulong sa amin sa aming pamumuhay, lalong-lalo na sa mga magsasaka sa ngayon, nakaangat na po sila sa ilang kabuhayan. Unang-una po, nagpasalamat ako kay Allah, saka si Secretary Alcala. Pangalawang pasalamat ko po si Ma'am Amalia Datukan po sir. So salamat po sa biyaya na binigay nila sa amin na itong mga unit. Masaya po kami sir. So salamat po sir. Sa Department of Agriculture, tunay na dumadating talaga yung serbisyo ng agrikultura dito sa bayan ng Tupi. Sa ngayon, marami tayong mga farm-to-market roads na naparating na halos lahat ng mga barangay natin. Ngayong taon, meron tayong 10 kilometers na concreting of road. Yan ay galing mismo sa Department of Agriculture. Maliban dyan, nabigay rin ang Departamento ng Agrikultura through PRDP ng 5 million pesos. Nakatanggap yung 10 barangay natin ng tag 500,000 na livelihood project. Yung mga machineries nandoon na rin, naibigay na rin. Meron tayong mga post-harvest facilities ng corn. Meron rin tayong post-harvest facilities ng coffee and cacao. At ako naniniwala na yung mga post-harvest facilities na ito, kasama ng mga machineries na ginagamit natin dito sa mga farms natin sa bayan ng Tupi, talagang malaking tulong sa mga farmers natin. Na-reduce yung cost na ang kanilang inputs at lumaki naman yung result or output ang presyo ng end products nila dahil sa mga post-harvest facilities na naibigay ng Department of Agriculture. Isang napakalaking advantage rin yung concreting of road. No, sa ngayon, sabi ko nga kanina, 10 kilometers yung this year. Yung last year, malaki rin. Abot mga 2015, dahil na-approve na rin. By 2015 and 16, halos maubos na natin ng mga barangay sa munisipyo ng Tupi na makongkreto through PRDP at Department of Agriculture.
napakaganda ng implementasyon. Hindi ko gusto magkumpara noon at ngayon. Pero sa ngayon, talaga napakaganda ng implementasyon na kung saan direkta talaga nakakarating sa mga magsasaka, direkta nakakarating sa LGU, yung proyekto at programa mismo ng Department of Agriculture. Ako po new fight na congressman. Wala akong pidak. Zero. Pero mabuti na lang nandyan ang DA. Maraming grasya ang DA na pinamimigay sa aking distrito. So malaki po ang pasasalamat ko kay Secretary Alcala, sa kay Direk Tukan, ang pamilya ng Department of Agriculture. Mula nung nag-umpisa po ako, dahil ang priority ko po yung mga farmers, irrigators, damang-dama ko po yung kanilang pagtulong dito sa distrito ko. Ganun din po siguro sa ibang mga munisipyo at probinsya na hindi po ako nakakita ng ganito karaming pinamimigay. Kulang pa daw to, dadagdagan pa ni Secretary. Kaya nagpaparinig po ako sa kanya na kung mahal siya ng mga taga-Region 12. Hindi siya makakalimutan ng mga taga-Region 12 sa mga biyaya at grasyang ibinigay niya sa ating mga farmers. Dahil sa mahal na mahal ninyo si Secretary, ganun din po kayo kamahal ni Secretary. Marami pa daw siyang ibibigay sa inyo. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Nagpaparinig ako. November 28, patikim lang pala to. Meron pa ang grant na pamigay sa November 28. Palakpakan na po natin sila. And of course, wag natin kalimutan yung ating presidente. Nakita naman natin kung paano nag-distribute ang DA, from irrigation, doon sa mga dispersal, yung mga farm machineries. Nakita po natin na yung pondo na nailaan ng gobyerno para sa ating magsasaka ay talagang tinatanggap na ninyo ngayon. Nakakadiretso sa tamang munisipyo at tamang organisasyon para lalo tayo makatulong sa tinatawag ni Secretary na rice self-sufficiency para sa ating bansa. Talaga namang naging hitik sa mga panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng pagsasaka ang ating isang oras na pagsasama. Sa ating mga viewers, maaari niyo pong sundan ang ating palatuntunan sa Facebook at Twitter. At para sa inyong katanungan o episode suggestions, i-post lamang sa aming social media accounts o di kaya ipadala sa ating hotline number 0999-9236-054. Kaya tuwing Sabado, pagpatak ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxargen. Na kaalaman upang ang sakaha at palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin
para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin.